Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Hello mga kapatid, matinding harapan na naman po ng mga bida at kontrabida ng totoong buhay ang masasaksihan natin ngayong araw na ito. Ako po si Tuesday Vargas, on duty na po sa Team Pula. Pula, pula, pula! And I'm Rel Santiago, simpleng tao pero super gwapo. Agree ba? Oh! Parang ikaw na ang writer ng show, ha? Yes, at sabi ni Ate Coring, ako raw ang pambansang bunso. At syempre, kakampi ko mga magaganda at pogi rin ang Team Puti! Tama yan, simulan na natin ang tapatan dito sa Face to face, harapan! Yes! Sila naman ang ating gabay sa buhay, our harapang tagapayo. Ang masasandalan pagdating sa usapang legal, Attorney Lorna Kapunan. Ang umaalalay sa ating buhay espiritual at pag-ibig, Dr. Love, Brother June Banaan. Family Counsel and Psychologist, Dr. Camille Garcia. And syempre pa, here she is, ang ating pambansang referee. Bawal sa kanya ang paligoy-ligoy, kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Magingay para kay Ate Coring! 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 Bakit ba naman? Siyempre, meron pa tayong time para magpaligoy-ligoy? Wala. Because life is short. Kailangan direct to the point. Kaya kung ikaw ang pambansang bunso, para mo na rin sinabing siya ang pambansang panganay. Pambansang nuno. Nuno sa bunso. Correct. Hello, harapang tagapayo. Good afternoon sa inyong lahat, sa ating sawsawero at sawsawera. Bibigyang pansin natin ang alitan ng dalawang magkapitbahay na sidecar boys. Ayan, ang dami ang mga pinagkakakitaan ng kanilang sidecar. Ang pinag-ugatan ng kanilang pagtatalo, issue sa parkingan. Nako! Ayun. Oy, maraming nagkakagalit napepreso dahil dyan sa parking na yan. At ang malala pa, nagsiraan ng gulong. Ay! Ang dalawa, nako. Ngayon, pareho silang gulong-gulo sa butas na gulong. Sina Mugas at Boy ay kapwa pedicab driver. Pero kabuhayan nila ay nabutasan dahil sa parking space na pinag-agawan. Mali naman na butasin ni Boy yung sidecar ni Mugas dahil diyan lang kumukuha ng pambili ng gamot at kabuhayan nila. Wala naman po kasing respeto si Kuya Mugas. Alam niya po na doon yung parkingan ng sidecar ni Kuya Boy, doon pa rin po siya nagpark. Kaya yun, binutas po ni Kuya Boy yung gulong niya. Mawawala na kaya ngayong araw ang puwang sa kanilang samahan para sa smooth na padyakan? Nako, talaga pong marami na pong mga issue tungkol sa parkingan. Iba-ibang klaseng mga modus ang ginagawa dyan. Pero ito, sa pagitan ng dalawang talagang nagpa-parking, At yang kanilang ipinaparada, yan din po ang kanilang kabuhayan. Ang inagrabyado raw ng kapwa sidecar driver, Mugas, humarap ka na. Ayan si Mugas. Okay. Mugas, matagal ka ng sidecar driver. Opo, matagal na Ikaw po. ang may-ari ng sidecar mo. Opo. Pag sinabi mong sidecar, hindi lang yung sinasakyan ng pasahero, kundi pati motor. Opo. Ang tawag sidecar. Opo. Ayun. Okay. So, ano bang nangyari? Ano ang problema? Naunahan ko po, binutas niya po yung sidecar ko eh. Kasi po, nauna ko siya sa pag-parking. Kinabukasan po kasi pipila po ako para sa
check-up ko, kailangan po maaga po yung check-up po sa PGH eh. Kaya Okay. maaga po akong gumagarahe. Pero meron bang mga may mga pangalan ba ninyo yan? Alam mo, sa opisina namin dati, meron talagang pangalan kung sino ang kaninong parking yon. Kasi mga opisyal naman ito ng kumpanya. Dito ba sa mga sidecar, wala kayong yung sarili ninyong parkingan? Wala po. Ano yung first come, first serve? Hindi po. Talagang si Mamboy po talaga ang sa parking na yon. Pangyayari nyo kasi pagod na po talaga ako sa pagsasadyer maghapon dahil kinabukasan kailangan maaga akong gumising madaling araw. So, nauna ako mag-park sa kanya. Nauna ko po siya nag-park doon sa parkingan niya. Ayun. Parang umaamin ka naman na sa kanya yon. Opo. Kaya lang, may sakit kasi itong si Mugas na leukemia. Yes, meron siyang sakit na leukemia. Leukemia ano? Opo. So ano bang estado ng leukemia mo ngayon? Nagpapagamot ka naman, nagkikimotherapy ka na. Chemo drugs therapy po ang tawag sa ginagawa po sa akin. Ganon. May epekto naman. Opo. Nakakatulong naman sa'yo. Opo. Ayun, okay. So, paano yung gastos doon? Yan, tulad po niya, nanghihingi po ng tulong sa mga DSWD, PCSO, Oo. sa PGH, kung saan-saan. May mga tumutulong rin naman Meron po. naman. Sa bawat session mo ng chemotherapy, magkano ang gastos? Sa pang-isang buwan po kasi, 13,475. 13,000? Opo, 400. Pang-isang buwan na gamot. Pang-isang buwan na gamutan yon. Magkano naman ang kinikita sa pagsa-sidecar maghapon? Kumikita po ako mga, hindi po pare-parehas. Minsan 400, minsan 500, minsan 300. Ang liit naman. Opo, kasi Maghapon? po, maghapon na po yun. Minsan mabilis po ako mapagod eh. Oo. Pero hanggat kaya pa, kasi hanggat ang kaya pa, padyak lang na padyak. Pero sabi ni Doc, huwag masyado magpapakapagod. Ay, hindi motor. Bisikleta? Bisikleta po yun. Ang hirap naman nun. Ang hirap naman nun. May sakay ka pa, tapos may leukemia ka. Opo. Ang hirap ng buhay. 3 anak, may leukemia, pumapadyak. Opo. Mahirap yun, mahirap yun. Okay, so anong nangyari? Nagalit si Mang Boy kasi nag-parking ka doon sa kanyang slot. Opo, opo. O anong ginawa? Binutas? Binutas niya po. Ay, sus. Ito ngayon ang ating mesa ng ebidensya, Ryle. Ito na po ang parking space at ang binutas na gulong. Ayun. Pakihawak mo yan. Yes po. Ay, ayan, nakita mo, parang na ano ha? Na-flat. Na-flat talaga siya. At ito naman yung parking space. Hindi natin masyadong makita yung espasyo, pero ito yung sayo. Opo. Ito yung sayo. Ito Opo. yung ipinarking mo. Opo. Paano mo naman alam na si Mang Boy ang gumawa nito? Kasi po nakita ko po siya pag-uwi ko, siya lang pag galing ko pong PGH, pagka-uwi ko po, nakita ko po siya, nandun siya, di umuwi po ako sa bahay para kumain. Pagdating ko sa sidecar ko, flat na, babasada na sana po ako. Oo. Hindi po ako nakapaghanap buhay yung araw na yun, opo. Ate Kuring, pabasa ko sa'yo to ha. Nagulat kami kanina nung nakita namin kung magkano ang gamutan ni Kuya Mugas. Oo. Malalaw ka kapag nakita mo. Ayan, kaya nga, 4 tablets once a day. Ayan, kailangan. Next page. Next yung page. total. Ito yung kanyang clinical abstract mula sa PGH sa kanyang sakit. Total price, 648,000 pesos. Para sa buong treatment protocol. Oo, pero unti-unti mo naman ito sa paghihingi-hingi. Opo, na unti-unti. Oo, hindi na ito. Nabawasan na ito kasi Opo. nagsimula ka na. Opo, nagsimula. Pero ang total nito, 648,000 pesos. Diba? Ibang klase. At kapag ikaw ay nawalan pa ng hanap buhay, paano na yung 3 mong anak? Oo nga po. Napaaral naman, napapaaral. Opo. Oo, mahirap. Mahirap talaga, no, Mugas? Opo. Pabayaan mo, tutulong kami sa'yo kahit paano. Mahirap yung ganyan. Makikita mo naman yung hirap sa katawan niya, no? At saka sa mukha niya kasi may mga pangangailangan, tinamaan pa ng sakit. Pero tama naman na nakapunta ka sa amin dito sa face to face dahil dadamay kami sa'yo. Ha? Maraming salamat Tutulong kami sa'yo. Uunahin na natin yung pagpapagawa ng kanyang padyak. Dapat sa'yo motor na. Halika, magdilihensya tayo ng motor. Yes. Hindi ba? Magdilihensya tayo ng motor para hindi ka na mahirapan.
Okay ba? Nangiti ka bigla ah. Maraming salamat po. Oo. O ngayon, alam na natin ang problema na medyo matindi nitong si Mugas. Akala natin yung gulong lang, hindi lang pala yun. Sa ating pagbabalik, ang inirereklamo ni Mugas na si Mang Boy na talaga bang walang awa ito na binutas ang kanyang yung gulong ng sidecar ni Mugas sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisamahan? Pin mo face to face. Napakatindi ng problema ni Mang Mugas kasi po maliban sa binutasan ng kanyang kabuhayan, meron po siyang 3 anak na kailangan buhayin at meron pa po siyang medyo malubhang sakit na kailangan gamutin. Tawagin naman natin ang isang medyo nagpagrabe pa ng kanyang problema. Sinasabing binutasan daw ang gulong ng kanyang sidecar. Gumanti lang dahil sa parking na kinuha ng pansamantala. Mang Boy, humarap ka na! O diba, binutas mo na yung gulong ko. Eh, dapat ba yan? Tsaka inagawa mo ako ng parking. Alam mo rin bawal mag-parking sa iba. Binutas mo lang din kasi yung gulong ko eh. Okay, teka Oo, muna. naawala ako sa'yo. Oh, Pareho tayo may diferensya. ano naman ang diferensya mo, Mang Boy? Ako, mild stroke po ako, ma'am eh. Mild stroke. Kita mo nga naman ang hirap ng buhay, ano? Ang mga tao Tsaka may po malubhang yung sakit na asawa stroke ko pero kailangan bulag. pa rin pumadyak. Padyak din yun sa'yo. Opo, yung asawa ko po, bulag. Dalawa lang po kami. Ako lang po ang naghahanap buhay. So, yung asawa mo bulag. Opo. Bakit naman nabulag ang asawa mo? Matagal na po siya nabulag sa mata. Unti-unti po namamatay ugat sa mata. Oh. Kasi Glaucoma. glaucoma po. Glaucoma. May ganun din. May anak kayo. Meron po. Ilan? Dalawa po. May Okay. mga pamilya na po, hindi po. Okay, hindi Kami tumutulong dalawa sa'yo. sa buhay. Minsan po tumutulong kasi hirap din po sa buhay. Okay. Siya, kasalanan niya. Alam mong doon ako nagpa-parking tapos gaganunin mo ako. Eh kasi Mang Boy, sana Sana sinabi mo sa akin, inintindi mo rin sana ako hindi kasi... yung basta-basta ka nagpa-parking. Wala ka na bang ibang maparkingan Wala doon? na po. Bawal po kasi sa labas eh. Oo. So kumbaga, naubusan. Pagka nasa labas po, kukunin po ng dadalhin po sa pound. Kaya Sa pound. ano po yung patutubos ko, wala naman po. Pero teka muna, ano ba ang patakaran dyan sa parking? Meron bang mga may-ari talaga ng Opo. mga parkingan na yan? Opo, meron po. Ano yung yun? ako po, kung sino po mauna doon, siya magpa-parking. Eh ako naman po lagi nagpa-parking doon eh. Kasi po siya wala siya parking eh. Pero sabi nga, wala namang may-ari ng parking kung sino lang ang mauna. Hindi naman madalas ginagawa ni Mugas, minsan lang Hindi nangyari. naman po. Minsan lang nangyari. Hindi nga lang, wala nga po siya sakit. Baka kahit stroke ako na napalo ko siya sa ulo eh. Oo, wag na, wag na. Dala ng init ng ulo yan. Lalo yang magbibigay sa'yo Kasi ng problema. Sa pagod ko, ma'am. Oo. Siyempre, minsan na-high blood ako. So, ang sa akin lang, Mang Boy, yung galit mong yun, bakit naman nauwi sa karahasan na nang butas ka pa ng gulong? Pagdating ko kasi, butas din yung gulong ko eh. Butas din ang gulong mo? Oo, nabutas din yung gulong ko. Oh, bakit nabutas ang gulong mo? Hindi ko rin alam kung sino yung bumutas eh. So, akala mo siya ang bumutas? Akala ko siya, siyempre siya rin may galit sa akin. Ikaw ba nagbutas? Hindi po. Hindi. Okay. Kaya binutas ko yung gulong niya. Ayun. Oo. Alam mo, hindi tayo pwede basta nagro-ruleta. Iruruleta natin kung sino yung pagbibintangan natin. Mahirap yun. Kasi pagka sa barangay o sa korte, pag umabot yan, pag walang ebidensya, hindi mo mapatunayan, ikaw ang itatapon sa loob ng selda. Ganun talaga, Mang Boy. Pero ikaw, nakita mo ba talaga? Pero inaamin naman niya. Sakay nabutan ko po siya ron eh. Naabutan mo Opo, talaga siya siya. po yung nandun Dami eh. ko naman po binutas ko yung gulong. Inaamin mo naman na binutas mo. Maganda yan. Diyan nagsisimula ang maganda, yung pag-amin. No? So marami tayong kailangang aminin sa araw na ito. 'Di ba? Na aminin natin, nagkamali rin tayo, Mugas. Opo. Na syempre, siya rin, inaamin din naman niya. Dahil lang din daw sa sobrang pagod niya at kailangan na talaga niya magpahinga,
napilitan siyang ilagay na lang doon dahil wala ka pa. Kahit alam niya na sa'yo daw yung slot na yan. Oo nga eh. So umaamin naman din siya. At ikaw naman, umaamin ka rin naman, talagang naghari ang galit. Hindi ba? Naiblad yung kasi ko eh. So ngayon, teka muna, parehong butas ang mga gulong ng sasakyan nyo. E di pareho kayo ngayong walang hanap buhay. Opo. Lalo na po sa akin, napakalaking ano po talaga eh. Oo, ako nakabiyahe sa mga hapon. Istorbo, talagang wala. Dalawang araw po. Magpatulong kayo sa inyong mga anak. Maliban sa tulong na dapat ibigay ng gobyerno sa inyo, right? Okay, so, himayin muna natin itong pinanggalingan ng problema, ha? Narinig na natin ang banggaan ng 2 pedicab driver. Pero mamaya, saan naman kaya tayo dadalhin ng kani-kanilang mga kakampi? Aarangkada na ang iba pang mga depensa at opensa sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimulan? Harapin mo face to face. Ang simpleng parking space ay naging sentro ng hindi pagkakaunawaan ngayon. Ano naman kaya ang kambyo ng kani-kanilang kakampi? Ito na, unahin natin. Tawagin ang kakampi ni Mugas. Aling Tita, humarap ka na. Aling Tita, ano naman ang relasyon mo kay Mang Mugas? Wala po. Kaibigan best lang. friend po ng mga anak ko po yan. Best friend ng mga anak mo. Ayun. So, ano ang nalalaman ninyo sa pangyayari? Kasi po, nalaman ko nga po yun, sinabi sa akin nung hipag ko, at tita, binutas ni Boy yung sidecar ni Mugas. Lumabas po ako, nakita ko. Sinabihan ko si Boy, sana pinagbigyan na lang mo na nauna siya doon sa parking na nilagyan niya ng sidecar mo. Hindi yung ganung ginawa mo, binutas mo. Paano naman ang tao? Kawawa naman ang tao, nakita mo may sakit din, nakamukha mo. Oo, mahirap talaga yung tinatamaan ng sakit. Sabi nga nila, lahat na wag lang sakit. Hindi ba, no? Kahit ilang beses mong butasin ang gulong mo, di ba, wag ka lang magkasakit. Pero, so, nakita ng sarili ninyong mga mata. Opo. Hindi naman niya dinedeny. Opo nga po. Oo, hindi naman niya dinedeny. Dala lang ng galit, boy. Sana sabi ko nga po, pinagpasensyahan na dahil nakalugar na yung ano doon, hindi na siya kumibo. Ay, so kumbaga, kung mabalik sa'yo yung 6,000 mo, clear na sila. Pareho silang wala ng problema. Opo. Di ba ganun yun, ano? Ayun, gayon. Lalong walang pambayad. Kasi nagkabutas-butas na ang mga kabuhayan nyo. Hindi ba? Yun ang nangyayari, kapag hindi tama. Pag yung mali, tinapala ng isa pang mali, wala nang katamaan ang sitwasyon. Di ba? Pero kung ipipilit natin itama yung nasimulang mali, baka makaaninag tayo ng solusyon. Di ba? Lalo na yung mga may sakit. Okay. So kung mayroong kakampi si Mugas na si Tita, siya naman ang kakampi ni Mang Boy. Lilit, humarap ka na. Ayan. Sweet naman ni Mang Boy, siya ba yung asawa nyo? Opo. Ayan, Aling Lilit. Sa kabila. Makakarinig siya. Ayun. Inapo kasi siya. Ayun, okay. Aling Lilit, kumusta po? Ma'am Purina. Oo. Pwede rin po. Purina po Mas ito. maganda po siya. Opo, ako na po ito. Ay, opo. Pero yung hinahawakan po ninyo ng kamay, si Bea Alonso po yan. Hey po! Basha po! Opo. Nakakakita pa ba kayo dati? Napapanood pa ninyo kami sa TV? Ay, opo. Lagi ko yung napapanood yung rated Rated K, oo. So, Ako na po, nabulag? Year 2021. 2021 lang? 20. Hindi 21. Year 201. 2001. Grabe ka naman, pinatanda mo naman ako masyado. 201. Ayan. 2001 po pala, sorry po, Oo sorry. nga. So natatandaan pa ninyo itsura ko. Ay, beautiful girl, ma'am. Ay! Ay! Sayang, di nyo ako makita ngayon. Mas maganda ako ngayon. So, naalala nyo pa ba si Tuesday Vargas? Hi po! Ay, opo, kilala ko. Ano po to, di ba? Yung Komedyante. nagpapatawa? Oo, nagpapatawa. Ayun. Kilala ko po si Tuesday. Napakaganda po Hindi din. ko matandaan ang mukha niya. Sobra, Diyosa. Oo. Diyos ang Diyosa po Diyosa yan. na yan. Dito po ako sa
tabi niyo po. Opo. Ayan po. Ang ganda mo nga kasi hindi ako nakakakita eh. Ala. Ikaw talaga rin, ha? Mas alam mo, Tuesday, mas komedyante siya sa'yo. Oo nga, dito ka nanay, ako na dyan. Okay. Teka muna, Aling Lilit. O, so ngayon, ito naman kasama namin si Ryle. Hindi pa siya ipinapanganak noong 2001. Opo. Pinanganak na po. 1998. Oo. I see. Okay. So, Aling Lilit, ano po nangyari? Bakit po kayo nabulag? Hindi naman siguro kinailangang umabot tayo sa pagkabulag. Ay, yung mata ko, para pong may ulap na may buhangin, ganun ako ng ganun, ma'am, ganun ako ng ganun. Ay, ngayon, nagpunta po ako sa optical, nagpasukat ako ng salamin. Liminaw po yung mata ko. Ayun na, taon, bumilang na 1 taon. Tapos napansin ko, lumalabo na naman po, lumalabo. Nung daling ko po sa PGH, wala na po, yung... May pag-asa. kondisyon Glaucoma talaga. po, ma'am. Hindi na inabutan. Hindi, kahit daw operahan daw po, Kahit operahan useless po, din wala daw na- po. Hindi wala na rin na ako din. makakakita. May ganon. Ganon pala. Uy, may natutunan na naman tayo. Kapag meron na tayong nararamdaman sa ating mga mata, kailangan magpa-check up na kaagad. Ito pong pinag-aawayan nila ngayon, yung alitan po nila ngayon, ano po yan? Ano sa tingin ninyo ang solusyon dyan? Yung nagbutasan ng mga gulong, ngayon nawalan ng kabuhayan sa padjak, ano po ang solusyon tingin ninyo? Para na lang po. O yun, di ba? O, Wala naman po tama naman. mangyayari, ma'am. Pag nag-away sila, pareho pa silang, may diferensya. Oo nga, palakpakan naman tayo para kay Aling Lilit. Parang mas nakakakita pa po ang bulag Masakit sa kaysa sa dibdib, may normal. kaaway, ma'am. Masakit sa dibdib. Tama. Tama yun. Masarap yung walang kaaway, masaya. Oo. Tama. At mas positibo pa talaga siya, di ba? Mas positibo pa. So, kumbaga, parang ayaw nyo na rin pong patagalin pa ang problema. Opo, ma'am. Oo, kasi madali lang naman. 500 piso lang magpagawa ng gulong. Kaya-kaya na ni Tuesday Vargas yun. Yeah! Ilang gulong ba yan? Oo. Hanggang 2 lang ang limit. Ako, sagot ko na yung pagpahangin. Ay! Oo. Kasi libre lang yun eh. Oh, dahil hihipan mo lang yon. Oh. So, painamin natin ang mga buhay natin sa pamamagitan ng tulungan at saka pagiging positibo. Atin pong nasaksihan ang mga padjak na paliwanag ng 2 pedicab drivers at ng kanilang mga kakampi. Mamaya, makikisakay din po sa alitan ng ating mga taga-Buyo, Sausawero at Sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sino mo face to face. Ang issue po dito, hindi lamang tungkol sa parking, kundi ano ang mas mahalaga, ang prinsipyo o ang pagkakaintindihan. Diba? Kasi kahit na ikaw ay tama, kung ang magiging kalabasan naman nito ay giyera, di parang wala ring saysay yung nawalan ka ng katahimikan kahit ikaw ang tama. Naintindihan nyo? Kung minsan, kahit tama tayo, okay na rin ipaubaya na lang natin, di ba? Sa mga narinig natin, Tuesday and Ryle, so what do you think bilang depensa kay Mang Boy? Tingin ko ito magre-real talk, parang dume-devil's advocate lang ako. Okay lang ang away o ang hindi pagkakaintindihan. Kailangan lang gumagaling tayong makipag-away or makipag-ayos or makipag-usap. Kasi hindi maiiwasan ang pag hindi pagkakaintindihan, kagaya ng simpleng parking. Pero ang hindi naging maganda ay yung sagot sa hindi pagkakaintindihan. Umakyat kagad sa butasan ng gulong, salitaan ng hindi maganda. Galingan siguro natin sa susunod po, Mang Boy, Mang Mugas, ng pakikipag-usap sa isa't isa. Total magkapit-bahay po kayo. Lagi kayong nagkikita. Halos parang magkamag-anak na po kayo sa dami ng taon. Parehas pa kayong may sakit. So may level ng pagkakaintindihan pa. Bukod sa pagiging mga breadwinner at mga tatay ng pamilya. So sana po sa susunod, kahit dito po ako sa Pula, total nandito naman si Aling Lilit din na although bulag mas nakakakita pa kaysa sa atin. Pakita at paramdam din natin sa kanya na may pagmamahal sa pagkakaibigan, sa magkakapit-bahay na magtutulungan kasi kayo-kayo lang din po hanggang dulo. Yun lang po. Tama naman yun. Ikaw naman, Ryle, para dito kay Bugas. In reality kasi, di ba, nabanggit kanina na wala naman talagang reserved yung parking. First come, first serve yun. Nire-respeto naman ni Kuya Mugas yung pwesto ninyo. Hindi niya inaagaw yun. Yung isang beses lang na kinailangan niya, kinuha niya na yun. Kasi
kailangan niya gumising maaga para sa check-up. 648,000, hindi biro yun. Hindi madali talagang hugutin yun kahit saan, di ba? So, kung kayang tumulong na lang, hanapan ng paraan. O at the very least, di ba, habaan natin yung pasensya, isang beses lang naman nangyari yun. Sana kung para-parati. Oo. Kung minsan lang, ako naman ang isipin ko, may dahilan siguro ito, kaya niya nagawa. Kung minsan lang nangyari Yung ganun ba, Attorney Lorna, yung nagbubutasan, actionable in court. Oo naman, kasi Diba? damage to property yan or unjust fixation. Oo, damage to property. Yan po ay bawal sa batas. Tama. Oo, kahit sabihin mo pang gulong lang yan, 500 pesos lang ang katapat, yan ay bawal sa batas. Kung gusto kang ihabla, baka yung 500 pesos lang yung parang cost nung sinira. Pagdating sa batas, kung minsan mas malaki ang penalty, di ba? Oo, hindi lang cost, meron yang tinatawag na damages kasi yung flinat, or sinira yung gulong mo, actual damages yun. Yung hindi mo nagamit ng ilang araw, ay yung dapat i-earn mo sa pagpadyak na yan, pati yun, pwede mong kunin sa kanya. Yung tinatawag na lost opportunity. Ayun. Meron pang mental anguish. Marami rin. Mental anguish, psychological, verbal, marami. Oo, marami kang pwedeng gawin. So, pakinggan natin itong mga sausawero dito sa Team Puti. Ang masabi ko lang po, di ba po may kasabihan tayo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo pabalik ng tinapay. Ang ano ko lang po, pag ginawan ka po ng kasamaan, balikan mo na lang po ng kabutihan. Kasi po, mahirap pong mabuhay ng may puot sa puso. Di ba po mas masaya kung meron tayong pagmamahal? Ayun, wow. Thank you so much, candidate number 9. We shall see you in the long gown competition. Okay, Mr. Earth, ikaw na. So, yun po. Next time naman po siguro, mas okay po na magpaalam po tayo next time, no, na kung, ayun po, dun po may iwasan yung conflict natin between the two of you po. So, kung aware naman po siya, wala pong conflict na magiging resulta dun sa pag-ano po. Since yun nga po, same po kayo ng linya ng trabaho, magtulungan na lang po kayo. Okay, dito naman sa mga eksperto sa buhay, Dr. Love, paano makakaapekto sa parang yung pangkalahatang kalusugang espiritual ng ganitong klaseng alitan? Ang sarap ng feeling pag ikaw ay nagpatawad, no? Kaysa doon sa ikaw ang humingi ng tawad. Yung ikaw nagpatawad, mas magaang, mas masarap. Boy, nauunawaan ko yung nangyari sa inyong dalawa ni Mugas. Maybe because meron kayong mga pinagdadaanan, may mga sufferings, may karamdaman sila pareho, no? So, baka maiksi ang pasensya, no? Pero magkaibigan dati yan. At naniniwala ako before the end of the day, magkakasundo uli yung dalawang yan. Ang magandang itanim natin sa isip natin ngayon, yung golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At the end of the day, bago matapos ang maghapong ito, alam ko ang face-to-face sa tulong ni Ate Kuring ay makatutulong sa inyo at magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat. Ayan, ako. Talagang kasama ako dun sa solusyon. Attorney Lorna, mayroon bang mga hakbang ang batas upang mapigilan ng ganitong uri sa public space? Siya na ang magsasabi, walang may-ari ng espasyong yon, tama? Correct. Oo. Alam mo, ang solusyon dito ay nasa barangay. Because, for instance, sa experience ko sa barangay namin, meron tinatawag na local zoning within the barangay. Ang ginawa, kasi ganyan rin, may pedicab sa mga pedicab sa amin, no? Ang ginawa ng barangay, meron talaga silang ina-allocate na parking space ng pedicab. Yun. So, doon kayo mag-usap-usap. Number 2, nag-form ng pedicab association. So that malinaw kung sino may pwedeng mag-schedule, pwedeng mag-schedule kayo ng sino mag-parking, anong araw, MWF, Tuesday, Thursday. Pero nasa nasa palagay ko, nasa initiative yan ng barangay captain ninyo. Ang pwede nyong gawin, kayong dalawa, kasama ng other pedicab driver sa inyo, tumungo kayo sa barangay captain.
ninyo na mag-reserve ng parking space para sa pedicab. Kasi pwede yun eh. Pwedeng gawin ng barangay ninyo yun. Ang mag-form ng isang local zoning within the barangay at mas importante, mag-pedicab association kayo. Ayun, Pedicab Association, wala ba sa inyo yon? Meron po. Meron naman. Opo. O magpatulong, alam mo, kailangan makausap natin yung pinuno ng asosasyon ninyo para maayos talaga yung parkingan. Hindi pwedeng sosobra sa dami ng mga pedicab driver. Opo. Yung di ba? Okay, Doc Camille, ano naman ang mapapayo ninyo na para sa maayos at simpleng pagkakaintindihan dahil lang sa parkingan na ito? Siguro palagi nating nakakalimutan yung salitang empathy o yung kakayahan ng isang tao para maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman pag merong ganitong klaseng sabihin na natin sigalot. Kasi kung naiintindihan nyo kung ano nararamdaman ng bawat isa, kayo mismo, hindi kayo gagawa na talagang magiging hakbang na magkakagalit kayo. Unang-una, lalong nakakalala po ng inyong mga sakit, yung pag-aaway na yan. Pangalawa, yung trabaho nyo, alam nyo yung sun exposure na sinasabi, nakakalungkot isipin, pero kasi bawal po yan sa may sakit na cancer. Bawal din po yan sa may stroke. So parang ako hindi ko alam kung paano nyo po magagawa na talagang sabihin natin mapapaayos natin yung buhay natin. Pero siguro kung nagtutulungan kayo at iniisip nyo, sige, magbigayan tayo, hindi po aabot sa punto na lalala ang inyong sakit at at the same time, magiging maayos ang inyong mga kabuhayan. Ayun, thank you, Doc Camille. Tama yun. Kumbaga, hanapin natin ang liwanag. Huwag na tayong manatili sa kadiliman. Sa totoo lang, At yung galit, nakakadilim ng paningin yan. Ayun na nga, kapag hindi napigilan, baka mauwi tayo sa mas lalong malaking problema. Tulad ng paghabla o kaya, diba, mas marahas na kung may makatapat kayong mas malakas sa inyo, diba? Yung asawa ninyo hindi nakakakita. Magpigil na tayo ng galit, okay? So, malinaw na may pagkukulang ang dalawang pedicab boys. Ang tanong ngayon, aamin ba sila na sila'y nagkamali at sila ba ay hahakbang ng patungo sa gitna? Yan, paborito nating salita dito sa ating programa sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Yay! Nagbigay si Tuesday ng 500 para ipagawa ng gulong. Yay! May karamay na ako kahit paano. Thank you, Tuesday. And time will come, kukonsyensya na rin si Ryle. Okay? Time will come. Okay. Pero, eto po, Mang Mugas at saka Mang Boy, para mapagawa na ninyo ang gulong ng padyak. Una, palagay ko baka sabi ng Panginoon, magpahinga nga kayo ng kaunti at pareho na kayong pagod na pagod. Baka may dahilan ng lahat ng bagay, nakapagpahinga kayo ng konti at nakarating pa kayo dito sa amin. May dahilan ng lahat ng bagay. Tingnan natin yung positibo sa nangyayari sa buhay natin. So, bibigyan namin kayo, dadagdagan ko na, tigwa 1.5 kayo para meron pang pasobra. Makatulong ng kahit kaunti. Baka pambili ng gamot. Pero syempre, susubukan natin una, ilalapit ka namin pa sa barangay para sa pakadagdag kabuhayan o kaya doon po sa inyong pagpapadyak para maayos ang asosasyon at yung mga regulasyon ng parking. Kakausapin natin ang asosasyon sa pamamagitan ng barangay. Ano po, Mang Boy? Sa gitna na kayo magkita at magkamayan na kayo. Sige na. Magkamayan na kayo. Ayan. Ayun. Diba? Lagi, Mang Boy. Intindihin mo Kasi ka na din sa akin, ha? Kasi ayos tayo. Oo. Ayun. Siyempre, yung parehong nangangailangan sa buhay, yan dapat ang nagtutulungan. Diba? Ayun. Thank you very much. At kayo po'y nagkasundo na. Ay, nako talaga naman po mga kaibigan, Heto na naman po tayo. Sa totoo lang, sa ganitong mga pagkakataon, masyado po ako nasasaktan. Hindi ba, Attorney Lorna, Camille, at saka kay Brother June, napakasakit po talagang makita na napakarami po tayong kababayan na sukdulan po ang paghihirap sa buhay.
tayo nakakariwasa tayo. Ang nasa salamin, eto, parking lang, nagsanga-sanga na ang problema. Sakit na leukemia, napakamahal ng pagpapagamot, walang pagkukunan. May nabulag, hindi naagapan. Dahil po yan, sa hirap sa buhay, blessed po tayo, bilangin natin ang blessings natin. Dahil lang po, sasabihin na lang nating 500 piso na pagpapagawa ng gulong. Nawalan ng hanap buhay ang kapwa pamilya nina Mugas at Boy. Lahat ay lalong naghirap. Uulitin natin ng mali na tinagpian ng isa pang mali ay lalala at walang pupuntahang tama. Pero narito at nagsimula na po tayo sa tama at may pagkakataon na naman po tayo ulit na umusad ang buhay sa tamang direksyon na sana tuloy-tuloy na ang padyak natin tungo sa kaginhawaan. Okay? Sana nakatulong kami sa inyo kahit paano. Ako po ang inyong pamansang referee, Ate Corina, at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap at tulungan basta may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Ay, bibigay ko na sa inyo. Ayan, etong mahiwagang envelope. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Ang tinutulungang kaibigan nakuha pang magpapansin at mag-chat sa kanyang kasintahan. Pagkatapos yung tulungan, nilalandi yung karelasyon ko. Patunayan mo kung may sinabi akong ganun. Ayun na yung screenshot, di ba? Nandiyan na sa harapan mo. Tsaka huwag kang maging mabait-baitan dito, maging matapang ka nga. Matapang ka, di ba? Oo, nag-usap kami pero wala man